Hello guys, for today's video, gagawa tayo ng siopaw. So ito yung sa mga followers ko dyan na nakapanood sa akin. Ito po yung process kung paano ba namin ginagawa yung siopaw. So una, siyempre bibili muna kayo ng karne. Ito yung gagawin natin is yung palaman ng siopaw guys. So pagbili nyo ng karne, tatanggalin nyo ng balat, tapos hiwain nyo ito per cubes. So ganito guys nakita nyo naman kung paano ko hiniwa na per cube siya. Hiwain nyo siya ng sakto lang. Huwag nyong liitan, huwag nyo rin lakihan. Yung sakto lang kasi yung karne, kapag niluluto yan siya, nagko-compress. So kapag nag-compress, matik magliliit siya. So fast forward natin guys. So pagtapos natin hiwain guys ng per cubes, ang gagawin naman natin ay sugasan natin. Lahat ng ko dito kada tapos ng galaw ko sa pag ng siopaw na kanyang palaman is lahat ng galaw ko is hugas talaga, hugas kasi yung pagkain kasi yung ginagawa natin at kakainin to ng tao kaya kailangan malinis. So hugasan ko to ng 2 beses tapos ilalagay ito sa steamer. So fast forward tayo ulit guys para hindi kayo maboring sa panonood. So sa part na to guys, pangalawang hugas na natin, ilalagay na natin sa steamer para yung tubig ng karne is magbaba. I-drain lang natin ito siya guys. Habang ni-drain natin, isusunod na natin yung step na paghugas ng kawa. So kung mapansin nyo malinis na pero hugasan ko pa rin kasi nga sabi ko sa inyo pagkain ang lulutuin natin at kakainin ng mga tao. So kailangan malinis at kaaya-aya naman sa panlasa. So lahat yan ng galaw ko guys puro hugas. So fast forward ulit tayo guys. So pagtapos natin hugas ng kawa, isusunod natin yung 4 na sibuyas at 1 ulo ng bawang. So tatantarin lang natin to guys ng pinong-pino para habang iniinit natin yung kawa ay ilalaglag na rin natin to. So fast forward tayo ulit guys. So ito guys, natapos natin tantad yung sibuyas. Isusunod naman natin ay magpainit nga. Kanina sinabi ko sa inyo nagpainit na ng kawa. So nilagyan na pala yun ng papa ko ng mantika. So hihintayin na lang natin na uminit yung mantika. At kapag nag-init na yung mantika, isusunod natin ilaglag is yung asukal. Kapag nalaglag natin yung asukal guys, hintayin lang natin na maglatik ito. Maglatik to siya, maglulutang yung asukal. Magbubula yan siya. Kapag napansin yung bumula na yung asukal, bago nyo ilalaglag yung sibuyas, bawang na tinantad nyo kanina. So dyan sa part na yan ay ginapitan ko kung mainit na ba. Tapos sinubukan ko pa yan na sundutan ng sandok. Tingnan natin kung mainit ba. Yung papa ko dyan ay si papa. Ang gawa ng papa ko is mag-advise, mag-guide sa akin kung anong susunod na gawin. So ayan na guys. Pipigaan ko na yung lalagyan na natin ng asukal. Yung asukal pala dyan guys ay kalahating kilo lang. Bali 1 kilong gagamitin natin. Yung kalahati isusunod natin kapag nalaglag na yung karne. Yan guys. So fast forward tayo ulit guys. Kasi sa part na to guys, napansin ko na naglutang na yung asukal. So ilalaglag na natin yung sibuyas bawang. Naglulutang na yung asukal. Mapansin nyo guys, lumulutang yung asukal. Nagbubula siya. So ilalaglag na natin yung sibuyas bawang na tinadtad natin kanina. Tapos halo-haloin lang natin. Pagkatapos nito, sa part na to, kailangan ko ng kasama. So sinabihan ko si papa na siya muna magawa. Kasi isusunod na natin yung karne ng baboy na ating dinrain. So guys, panoorin nyo guys. Sa part na yun guys, medyo nabigatan ako kasi yung karne ng baboy sulit talaga. Bali guys, yung karne ng baboy is galing din yan sa amin. Meron kaming alaga ng baboy, kinatay namin para lang sa siopaw, magiging palaman lang. Yan guys, puro laman yan guys, puro laman. Kaya hindi talaga kayo mananawa kumain ng siopaw namin. Siopaw ni Gemit. Ayan, nabigatan niya ako guys kasi grabe bigat talaga, dumudura sa kamay ko.
Sa part na yan, siyempre kahit anong laki mong tao, kapag napitikan ka ng mantika, talagang masakit, mapapatras ka. So, fast forward tayo guys. So, next na natin guys is lagyan natin ng lasa yung ng palaman natin. So, yung ginagawa pala natin guys ay tinatawag itong siopaw asado, yung palaman niya pa lang. So, dalawang kumkum o dalawang dakot ng asin yung gawa natin dito paglagay kasi medyo maraming palaman talaga yung ginawa natin. Tapos paglagay natin yan, isusunod natin yung paminta. Paminta guys, ang isusunod natin dyan. Yung medyo nahirapan ba ako saan yung paminta. Okay, so yung paglagay ng paminta, 2 kutsara lang din. Sakto lang na pipitik-pitik sa ating mga lalamunan o panlasa. So pagtapos yan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung isa pang kalahating asukal, ilalaglag na rin natin dyan. So kahit before pala yung kalahati, siyempre timpla nga, lagyan pala natin yan ng Knorr seasoning, liquid Knorr seasoning. Siyempre pati toyo lagyan rin natin kasi nga asado yung gagawin natin. Then pagtapos toyo, sunod na natin yung asukal. Well, balikit, pwede natin isabay-sabay yan guys pwede na natin isabay-sabay yung paglagay. Sa inyo na yan kung ano yung discard ninyo. Basta yung na yan, dyan sa part na yan, pwede nyo nang timplahan yung karne. Hintayin nyo lang to guys na kumulo at maglambot. So sa part na yan guys, kailangan nyo talagang haluin ng maayos. Yung haluin siya ng maayos yan guys nakita nyo guys, nilaglag ko na rin pati yung asukal niya na kalahati pa rin ulit. So bali 1 kilong gagamit natin asukal dyan. Haluin natin to ng maayos, yung wala kang makita ng namumong asukal. Pork asado para namumong asukal. So lang guys, bali pala, isa't kalahati yung gamit nating asukal dito. Asado nga pala isa't kalahati ang asukal yung gamit natin para medyo manamis-namis yung palaman natin, manamis-namis na maalat-alat. So ayun guys, pansin nyo, hinahalo ko talaga yan ng maayos. Tapos sabihan ko si Papa na medyo malakas yung init, kaya medyo isakto lang yung temperature ng apoy para sakto lang din yung luto. Kapag nahalo nyo guys yan ng maayos, okay na yan siya. Pwede nyo na yan siyang iiwan, tapos hintayin na maglambot. Kaya di nyo na kailangan takpan yan guys di nyo na kailangan takpan. Hintayin yun, lalambot talaga yung karne. So forward na tayo guys para hindi kayo mainip sa panonood. Bali, ito na yung kulay niya. Hintayin lang natin to. Hihintayin lang na magkulo. Tapos hintayin na maglambot. Kasi ito, magsasabaw pa yan siya. Ito yung tinatawag na pork asado. Palaman ng siopaw. Sa kaalaman ng lahat, karne ng baboy na palaman ng siopaw dito sa amin, sa Kulyon, Palawan. Yung siopaw ni Kuya Mitcha nyo, kilala dito. Malaking siopaw na unang kagat, palaman agad. Sabi ko sa inyo, balikan nyo. So sa part na to guys, naluto na natin yung yung palaman, yung siopaw asado. Naluto natin. So sa part na to, tatadtarin naman natin. Yung tadtad nito guys ay hindi naman grabe yung tadtad, yung grabe yung giling. Yung pagtadtad dito yung sakto lang, yung tama lang, yung merong pang makita ng laman ng karne. O laman ng baboy. So laman ng lutong baboy, gano'n. So sana guys na enjoy kayo nanonood. Dahil sa last nito ay magkakaroon tayo ng shoutout portion. Sa mga hindi pa ma-shoutout diyan mamaya is mag-comment lang kayo. Shoutout natin kayo. So ayun guys, sana enjoy kayo manood. So fast forward naman natin guys. So next natin dito guys yung bali natapos ko na yung yung palaman, sundan natin yung dough. Bali yung unang nilaglag ng papa ko, si papa pala yung naglaglag. Yung unang niyan nilaglag is yung asin. Pagkatapos ng asin, ang susunod niya dyan is yung asukal na puti. Yan, asukal na puti yan guys.
Pagkatapos ng asukal na puti, ang susunod niya is yung ano, yung pampaalsa guys. Ang tawag din na. Kasi nasukal yun. May tawag doon eh. Nakalimutan ko na. Basta sa mga nagluluto ng ano, ng tinapay, alam niyo nila. Yung nagpapaalsa sa tinapay. Bukod sa large, mayroon pang tawag doon kasi yung large ihalo talaga doon sa may ano, sa harina. Bali dito, yung tubig na yan, yan ihalo yung ating kung sa mga ano, style bukbuk siya na nabibili din. Yun yung purpose nun para mag-expand talaga ng gusto yung ano, yung dough na gagamitin natin para sa sopa. So yan, sa part na yan ay haluin mo lang ng maayos, yung wala kang makitang asin at wala kang makitang asukal. Kasi sa part na yan guys, kaya nilagyan ng asin at asukal para yung dough natin is masarap, magkaroon siya ng tamis at alat. So yan guys, yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko na alam kung anong tawag dyan. Para siyang baking soda. O para siyang yung baking na nagpapaalsa. Pero ano siya, papansin niyo siya, parang bukbok siya. Yan, hintayin lang siya matunaw. Pag natunaw siya maya, pwede natin ibagsak diyan yung pwede natin lagyan na natin ng harina, tapos yung large. So yan na guys. Yan yung harina guys ha. Tapos yung namumuo na yan na tawag diyan is yung large. So fast forward na tayo guys. Ipa-fast forward na natin para hindi kayo mainit sa panonood. Bali ang paghalo niyan ay ako na kasi si papa ko medyo pagod na kaya ako na maghalo niyan. So before ko gagawin yan guys, siyempre maghugas muna tayo ng kamay. So let's go. So sa part na to guys, medyo hindi na ako hirap dito sa paghalo ng dough dahil naranas ko na to dati pa. Nag-OJT na rin ako sa Bailin Press 3 nung senior high pa ako. Kaya hindi na mahirap sa akin. Bali yung sa paghalo ng dough guys, medyo may kahirapan din kasi may laro yan. Paano pagpisil at paano yung paghagod mo ng ng harina. So yan, natapos ko na guys. Bali ni-fast forward na natin. Yan sa part na yan guys, hindi na ako nakialam, si papa na po yan kasi medyo yung machine kasi ng ginaganoan ng siopaw ay medyo delikado. Pag nagkamali ka dyan, sama yung kamay mo, magiging dough na rin. Joke lang. Bali may may tamang hagod pagdating dyan sa machine ng machine ng pagiling ng dough ng siopaw. So medyo mayroon rin tayong kaalaman dyan dahil nga nakapag OGT tayo ng grade 12 sa sa bigirin ng singkal ng pulyon. Yan tayo natuto. Balik sa part na yun, si papa ko na lang yung gawa dahil walang may TV. So ako na yung mag-gamit. Si papa na yun ng dough, hindi na ako na na guys, fast forward na natin. Ganito guys, maganda o ganito ka-linis kapag yung dough ng siopaw natin is okay na. Yan siya kalinis guys. Pag sinunod ko ang kanya, kapag sinunod ngayon, ganyan siya kalinis. Kali sa part na yan, lang ni papa, tingnan na lang, masak na lang, hagod na lang yan. Yan ang ilalagay dyan. Pwede na siyang kumawa. Pwede na kami gulaw na. So ito sa part na to guys, natapos na ng papa ko. Ganyan pala siya kaganda, ganyan siya kakinis yung pagkayari ng dough. So ngayon ang next niyang gagawin dyan is hiwain niya ng pahaba. So mapansin nyo guys, yung gilid-gilid niya na parang puti, ang tawag dyan is yung large. Para medyo magdidika-mantika, hindi siya magdidikit sa kamay. Yung maganda guys, kung balik kapag nagawa nyo na yan, napakaganda talaga. Sa mga gusto mag-business ng siopaw, maganda rin to. Dahil sa totoo lang guys, kukwento ko lang sa inyo. Dahil sa siopaw na ito, napatapos ni papa ang mga anak niya. Ni papa at ni mama, yung mga anak niya. Kami po yun. Mga anak niya dahil sa siopaw niya. Kaya goods din to sa mga magbe-business. Yan guys, sa part na yan, bali pinapaano niya. Niro-roll niya ng pahaba para mamaya kasi ikukumot-kumutin niya yan. So bali sa naggawa namin guys na siopaw na yan is nasa 100 plus. Tapos yung 100 plus na yan dadalhin ko pa Perto para sa mga nag-order. Medyo kasi lang sa pagdala ng siopaw papunta pero dahil kailangan
Kailangan mong lagyan ng ice. Tapos pagdating sa perto, i-steam lang yun, iinitin lang yun. Tapos pwede nang kainin. Parang kumain ka ng bagong masang siopaw. So, pastoral tayo ulit guys. So guys, yung sa part na to, bali natapos na ni Papa. Dito niya nagagawin yung sabi ko sa inyo, yung tamang sukat. Yan, sige. Para sa lahat ng siopaw. Yan, sukat lang yan guys, tansya-tansya niya lang. Kasi sakto yan sa isang kumo niya. Talagang nagtataka pa lang iba kung bakit daw masarap yung siopaw namin. Siyempre, yung papa ko yung nagtimpla. At pangalawa, dalawa kami nagtutulungan. Pero mas masarap yan guys kapag si papa na lang talaga yung gumagawa. Kasi noon pa tasted na yan Noon pa. Yan siya guys, yan. Ganyan siya kalaki. Yan siya kalalaki. Pero yung siopaw na yan, wala pa yung palaman Bali, idadaan pa yan sa rolling pin. So pag nagdaan yan doon sa rolling pin, mapansin nyo yan na naglapad. Tapos pag naglapad na yan siya, bago na lalagyan ng palaman. So ito guys, panoorin nyo guys. Fast forward ulit natin. Pagtapos pala daan ng rolling pin guys, ito na guys, lalagyan na ng papa ko ng palaman. Ganyan kadami ang palaman ng siopaw ng papa ko. Hindi niya tinitipid kasi nga mahal niya kayo. So pagkatapos nun guys, yan na yung siopaw guys. Ganyan lang siya kaliit, parang kasing laki lang ng kamao. Pero pagkatapos niyan, pag nagtubo na yan guys, at pag tumubo na siya ng ilang minuto, pwede na siyang lutuin. Pag mapansin nyo na palalaki na, yan guys, yan ang siopaw na luto na. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ganyan siya kadami, diba? Malalaki yan guys kung mapanood nyo yung previous video ko sa reels, malaki yan, mas malaki pa yan sa palad ko. At pag kinain mo yan, solve ka na. Bali yung siopaw na yan guys, gagawing toasted, kasi may nag-request, titikman daw nila yung toasted. Bali sa pagbibigyan ko guys, wag sana kayo magalit sa mga kaibigan ko from Puerto Princesa. Yung mga pinagbibigyan ko po yan is mga nagbayad. Bali may dagdag nga lang yung pagbayad kasi nga kailangan pang i-transport, tapos lalagyan ko pa ng ice. Tapos pagdating doon is papainit na nila. So dito guys, sa part ng video na to guys, tinuturo ko sa inyo kung saan location ng aming tindahan dito sa bayan ng Culion, sa Barangay Baldat. Tabi lang po siya ng BP. Tapos yung tinuturo ko dyan is papunta ng Patag. Sige guys, tignan natin guys yung yung tinda ng Gracia Food Shop. Kasi dito na guys, kilala itong tindahan namin sa Culion. Nagtitinda ng siopaw, masarap yung malaki. Gawa ni Kamitya. Yan. So ang tinda namin dito guys ay siopaw, mga ulam, batchoy, at iba pa. Pwede rin kayo mag-inuman dito guys, pero bawal magingay. So yun lang guys, maraming salamat. So shoutout portion muna tayo. Ngayon dito tayo sa overview ng Culion na kilalang Agila. Bali sa part na to guys, hindi natin makita yung agila kasi nakatago nga. Pero pag sa part ka na doon ka sa laot, makikita mo yung eagle image ng Culion. So shoutout person muna tayo from Puerto Princesa. Shoutout ko dyan si Richard Elio, si Raquel Salvador, si Julia Biring, si Boss Aklet, si Kent Martinez. Sino pa yung mga gusto magpa-shoutout dyan na laging suporta sa ating mga ina-upload na video. Sana dumami pa kayo. Sa mga kaibigan kong pulis, BP, BJMP, o sa kayo ng maraming salamat po sa inyo. Sana hindi kayo manawa sa aking panonood o panonood ng mga uploading video ko. Ito nga pala sa part na to ay yung likod simbahan. Yan guys, ganyan kaganda ang Culion guys. Napapaligiran ng matataas at matatayog na kabundukan. Pero talamak ang chismis. Yun lang guys, bye bye, thank you.